Napakaganda po ng katotohanan na ang Panginoong Hesukristo, nung ang krus ay iaatang na sa Kanya, ito ay buong puso niyang niyakap, sinalo. Di po ba? The gesture of the Lord Jesus embracing the cross ay tanda ng ating kalayaan. You know what? As believers, we are free. The only thing na ginagawa ni Satanas ay ang bigyan tayo ng mga maling kaisipan. Yan ang kanyang tactics. Ang siya ay pumasok sa ating isipan. At gagawin niyang negative yung mga positive. Ganyan po si Satanas. Sinungaling po yan. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, if you belong to Jesus, I want you to know we are free. Dahil ang Panginoong Hesukristo, nung iaatang na sa Kanya ang cross, ito ay Kanyang niyakap para tayo ay lumaya. Mababasa po natin ito sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ang mga Bibles please. Ito lang pong pakiusap ko. Kung may mga verses tayo, check it for yourself also. Ang gagamitin po natin ngayon ay Hebrews chapter 12 verse 2 na verse sa alin ng NKJV. Okay. New King James Version. Okay, ito po ang nakalagay at nakasaad sa naturang talata. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. What is the meaning of despising its shame? Unang-una, pag ikaw ay ibinayubay sa cross, napapagitnaan ka pa ng dalawang magnanakaw, it means iniinsulto ka. Parang lumalabas, ikaw pa ang promotor ng mga kaguluhang yaan. Ano pang ibig sabihin ng shame? Sa mga pictures natin ng Panginoong Hesukristo, hindi po ba sa mga simbahan, meron po mga may depiction si Jesus nakapako sa cross sa mga simbahan. Tapos may tapis. Sa mga pictures ng ating mga Bible stories, si Jesus may tapis, hindi ba? You know what? Yung totoong Panginoong Hesukristo na Kanyang dinanas. You know what? Si Jesus po, the real Jesus, si Jesus talaga, nung siya ipinako sa cross, hubot-hubad. Para ipakita, okay, na lahat ng shame natin kinuha na niya. Nagkaroon po ng divine exchange. Hubot-hubad po ang mga pinarurusahan sa cross. Kaya lahat ng kahihiyan, inabot niya na para tayo ay lumaya. Ang tanging magagawa natin ngayon is to thank Jesus. Kaya sabi ko po, kung may karamdaman ka, magaling ka na. Kung may kahihiyan ka, pinalaya ka na. Kung may pinagdadaanan ka, solve na ang problema mo. Lagi pong maglalagay si Satanas ng mga distraction sa atin. Kaya sabi ko, yan ang pag-iingatan natin, ang minds natin. Lagi nating iisipin at lagi nating isa sa puso ang sinasabi ng Biblia that we should always look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Okay? Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Right now, nakaupo na siya sa kanan ng Diyos. Namamagitan sa atin. So, tayo ay may tagapamagitan. Perfect offering, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sarap maging mananampalataya. Ang mga mananampalataya po ni Jesus ay may mga pagdaraanan. Pero itong gusto kong sabihin, if Jesus is for us, who can be against us? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.